Good morning guys! Welcome back to my channel. Today, ang pag-uusapan natin, it's all about fuse ng Strada natin. Kung saan natin makikita ang mga fuse. We will also discuss how to remove fuse from the fuse box. Fuse replacement na rin. And also, we'll discuss ano ang importance, bakit meron tayong fuse sa sasakyan natin. Okay, let's get it on! Since ang pag-uusapan natin yung mga basic or usual na fuse na nasa loob ng sasakyan natin, ito guys, ipapakita ko sa inyo kasi marami siyang klase no, ng fuse. The standard size, ang tawag nila dito is mini fuse. Palitan ng palit eh. Yan, micro na, napakaliit guys. And sa Strada natin, ito ang makikita natin sa loob, which is ito ang i-discuss ko sa inyo, how we can pull this out from the fuse box and how we can replace this kind of fuse. Ngayon, alam na natin kung ano yung mga usual sizes ng fuse. Let's dive in. Tingnan natin saan ba natin ina-access ang fuse ng Strada natin. So, sa Strada, dalawa ang fuse box niyan. Meron sa engine bay and then meron dito sa ilalim ng driver side ng sasakyan natin. Ayan guys, pakita ko sa inyo saan natin ma-access sa loob yung ating fuse box. Take note, kung ito yung sa start natin, yan, ang fuse box niyan is nandito. Okay, pwede nating sikwatin ng screwdriver or ako meron akong plastic na pang sikwat dito. Yan, makikita nyo na agad fuses, no? Mga fuse natin. Yan. Then pwede rin nating tingnan yan sa ilalim. Ito guys, yun, nagtakip pa no, meron din pala sa ilalim. Naka-arrange yan as per numbering ng fuse, which is i-discuss ko sa inyo in a little while. Kung wala sa inyo yung manual ng fuse, nandito yan sa takip. Usually nasa takip. Makikita nyo, nakaayos yan guys. Meron siyang numbering 1, 2, 3. Then nasan yung 4? Nandito yan. Bababa tayo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and so on and so forth. Ito hope, nakikita nyo no? Yan yung number. May mga symbols yan guys. Yan. Kita nyo, yung 1, mga ilaw yan. Ito. Yan, 1. Tapos tong 2, kung makikita nyo yan, natin magnify natin. Yan. Ano siya? Cigarette lighter and accessories. Ito naman sa control ng ating switch. Side mirrors. Ito again, ilaw. Ito is additional accessory which is explain ko sa inyo later. Ito, since GLS tayo na 4x280, wala naman tayong sunroof, so wala yan. Ito sa engine related. Then ito fog lamps. Ito yung heated seat. Ito yung mga ganitong symbol, they are relays. Hindi natin alam kung ano yung mga relay na yan, pero ang lagi natin usual na pinapalitan dyan is nagkakaroon tayo ng problema minsan dito sa cigarette lighter. We also have dome lights. Ito yung ilaw natin sa loob ng sasakyan. Ito, kita nyo naman, wiper. Ito sa harap, ito yung sa likod, pero wala naman tayong wiper sa likod, so wala yan. I think these are the lights for the gauges. Yan, tapos reverse light and so on and so forth. Alright, basically yan ang guide natin. Pakita ko sa inyo yung paano siya na format sa ilalim ng sasakyan natin. So ito guys, understanding the positions no ng fuse natin. Yan, yung kanina 'di ba meron tayong mga numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ito yung equivalent, tuturo ko sa inyo. So, itong 1, 2, 3, then punta tayo dito, itong 4,
Ito 5, blanco siya. 6, 7, 8, 9. Tapos yan ulit ang bilang natin. 10, 11, and so on. Okay? So yan yung basic kung paano natin naintindihan yung mapping, no, nung sasakyan natin. Yan, kung paano natin naintindihan yung mga numbering ng ating guide dun sa takip ng fuse natin. So ganyan yung pagtitrace natin pag nagtitrace tayo ng fuse. At least alam nyo yung position and alam nyo yung location ng fuse, kasi makamamaya iba yung binubunot nyo basing from the map or dun sa location, dun sa takip ng fuse box natin. So para malinaw, ganun yung numbering. Yung iba blanco, don't you worry about it kasi wala sa features nung sasakyan natin, kaya okay lang, walang power yung line na yun kasi hindi naman dun sa variant nung sasakyan natin na like yung sunroof, heated seats, wala naman tayo nun. Kaya yung iba blanco yung fuse, meaning hindi naman talaga nagagamit yung wiring na yun. To blanco, blanco. Hindi yan kasi kulang because we don't have that feature dun sa sasakyan natin, kaya wala tayo nun. Alright? So guys, kung makikita nyo yung fuse natin, ang second na tanong, meron ba tayong tools para dyan? Pwede ba yung plies? Pwede naman, pero mahirapan tayo. Our vehicle is equipped with the fuse puller na tinatawag, na kung saan natin makikita. So papakita ko sa inyo saan nakikita yon, kasama yon sa unit nyo. Yung tool na yon is makikita nyo sa engine bay. Meron pa tayong fuse box sa engine bay, and then nandun yung ating fuse puller. And papakita ko rin sa inyo paano magtanggal ng fuse sa fuse box. Let's go! Ito na yung engine bay natin, and then ang fuse box natin is nandito. Yan. Ang gagawin mo lang is may dalawang clip dito yan guys. Hatakin nyo lang to pag ganun. Hatak lang, pagsabay yung hatak. Yan. Nag-pop na, and then bunutin nyo lang. Ano lang kadali. Nakasabit lang yan dito. Yan. Yun. Ito yung fuse natin. Meron ding yung iba may connection din yan sa loob, pero usually yung mga naka-fuse dito is sa mga labas na mga electrical natin. So ano ba yung iba dyan? Meron dyan yung mga aircon, auxiliary fan, and iba pang fuse na electronic and electrical system natin sa labas ng sasakyan. Nasaan dito yung tool natin for the fuse? Paano natin bubunutin yung mga ganyang fuse, di ba? Pwede namang plies yan, kaso masisira or long nose, pero meron tayong dedicated na pang pull nyan. Ito yan guys, kung ito yung takip, baliktarin nyo lang yung takip. Ayun. So ito, since ito fuse box, ayan, meron ding configuration yung mga fuse natin dito sa labas. So pagka tinaob mo yan, makikita mo yan, tulad nyan. Yan yung mapa kung saan mo makikita yung fuse ng bawat isa. Yan, kung makikita nyo, merong mga blanco, yung iba available, yung iba blanco, kasi ganun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, depende yan sa features ng sasakyan natin. Ngayon, kung hindi naman siya equipped dun sa model ng sasakyan natin, pwedeng blanco yung mga yan. So don't you worry kung blanco yan, kasi unused naman talaga sila, right? So ito, going back, ito yung tool natin guys. And higit sa lahat, ito yung ating fuse puller. So guys, ano lang yan, kunin nyo lang yan. Yan ang tool natin pang gamit, pangkuha ng fuse. Yan, pagka pinisil mo, kakapit yan dun sa fuse, pasok nyo lang dyan, tapos bitawan nyo lang, pagka bitaw nyo, hatak. Tulad ng gagawin natin dito ngayon. Yan guys, oh. Yan yung mini fuse na, micro fuse natin. Yan, ganun lang natin. Yan, kumapit na siya. Pagkapit, hatakin nyo lang. Ganun. Pwede rin pagbalik, pero sa akin kamay lang yung pagbalik ko, pangbalik ko. Yan. Then,
Yan, tulad na hatak pa eh. Yan, angat natin. Yan, or pwede nyo idiin ng kamay. Ganun lang guys ang pagkuha nung fuse natin. Testing natin, pakita ko sa inyo guys paano tayo magtanggal ng fuse sa sasakyan natin. Ito guys, magsasample tayo. Ang try nating tanggalin is fuse number 2. Yan yung fuse ng cigarette natin and accessories. Ito yan. Yan, fuse nito yan. Pagka yung car charger nyo dito sa may cambio nawala na lang bigla, kung una nyo i-check yung fuse ng cigarette nyo, which is ito guys. Yan, ito yung number 2 siya. Saan yan? Sa ano natin? Fuse box. Nandito yan guys, sa ilalim. Yan, yan sa ilalim. Yung number 2 na pinakita ko sa inyo kanina. Yan, yung number 2, that's color blue. Kung ito yung number 1, ito yung number 2, number 3. So based dun sa diagram, number 2 yung tatanggalin natin, no? Yan yung sisikwatin natin. Medyo tight nga lang kasi itong space na to, no? Sa ilalim ng sasakyan natin. So kailangan lang natin ng konting tiyaga. Ito guys, reminder, no? Every time magre-replace kayo ng fuse, magtatanggal at magkakabit kayo ng fuse, make sure naka-off yung sasakyan natin. Don't replace a fuse or don't remove a fuse na naka-start yung sasakyan natin. Okay? This is to prevent electrical hazards or further damage sa electrical system natin due to short circuit or whatever accident that we may encounter. Make sure pagka nagre-replace tayo ng fuse, lagi nating tandaan, naka-off lagi yung sasakyan natin. Alright? Yan guys, bunutin na natin yung fuse number 2. O ayan make sure walang power yung sasakyan natin. Yan. So kung makikita nyo, naka-hook in na tayo dun sa fuse. Ang gagawin lang natin is ipupull lang natin, hatakin lang natin. Yun. Kita nyo guys, ganun kadali. Ayan ang fuse ng ano natin, ng 12 volt sport dun sa harapan ng sasakyan natin. Yan guys, ito yung tinanggal natin. Good pa yan for demo purposes, tinanggal lang natin. Then ito yung ating mini and our standard. So kung mapapansin nyo, magkakaiba ng color to. Ang mga fuse natin color coded yan. Yan, kung hindi natin sigurado o alam ang rating ng bawat fuse na kinakabit natin, makikita natin sa ibang paraan like ito yung yan, anong ibig sabihin ng mga numbers na yan, tulad dito. Yan, this is number 10. Then ito naman is number 20. Then itong sa ano natin, carport yung 12 volts, that's number 15. Actually hindi yan number ano yan, fuse rating yan ng sasakyan natin. Okay, the number corresponds to 15 amperes. Yan yung rating natin. Ibig sabihin ang fuse natin, yan tulad nyan sa car natin, sa carport, ang carport nyo kayang mag-handle ng hanggang 15 amperes na load. Okay, in watts, that's 15 times 12. Yan. Meaning 180 watts ang kaya nyang i-handle. 15 times 12. Ito is 20 amps. So 20 amps times 12 is 240 watts kung sa wattage. Meaning pag nag-over tayo ng load like ito 180 watts dun sa ano natin, sa carport natin, at nilagyan natin ng 300 watts, pretty sure na
mapapansin nyo biglang mawawalan ng power yung ating 12 volt sport kasi bumigay na to. So yun ang ating safety protection ng sasakyan natin with the fuses, no? Yung ating mga linya para hindi tayo masunugan ng electrical lines. Okay, so warning guys, no, pagka nagpalit kayo ng ng fuse, make sure same rating ang ipapalit nyo. Like eto, pinalitan natin na tinanggal natin to, kunyari papalitan nyo ng dapat same rating lang din or same color. Yan, 15 amps. Kasi pagka nilagyan nyo yan ng 10 amps, kunyari pinalit nyo, walang fuse, 10 amps na lang, expect nyo every now and then mamamatay yung natin, yung 12 volt sport kasi hindi kaya ng fuse na nilagay nyo, kasi underrated naman, no, yung fuse na nilagay nyo. Though it's safe pero lagi mamatay, hassle yun. And dangerous din, mas dangerous kung papalitan nyo ito guys ng 20 amperes. Never do that kasi yung electrical lines natin, kaya nilagyan natin ng 15 amperes, kaya nilagay ni manufacturer na 15 amperes, meaning yung electrical line ng sasakyan natin, yun lang ang kaya niya, hanggang 180 watts or 15 amperes, no? Anything higher sa 15 amps nilagay nyo like 20 amperes, nasusunog na yung baga nagiinit na yung electrical line, pero yung fuse hindi pa rin bumibigay kasi 20 amps yung capability niya, meaning hindi pa niya nare-reach yung maximum niya, hindi siya bibigay. Anong nangyayari, unti-unti nang nasusunog yung electrical line natin, which is dangerous, no? Kasi buong sasakyan pwedeng masunog kagagawan ng mas malaking fuse na capacity. Hindi ganito kalaki meron din kasing fuse na ganito kaliit pero 20 amperes or 30 amperes. Huwag nyong i-replace yun. Okay? So rule of thumb, kung ano yung rating ng fuse na tinanggal nyo, yun din ang rating ng fuse na ibabalik nyo. Never put a lesser fuse capacity or a higher fuse capacity, 20 amps or 30 amps. Kung hindi, susunugin talaga yung electrical system nyo at baka masunog pa yung buong sasakyan natin. Please don't do that. Okay? I hope that's clear. And kung gusto nyong malaman yung mga ibang standards ng color ng fuse natin, ang dami niyan sa Google. Alright? So, pwede ko naman i-share dito sa screen kung ano-ano yung mga ratings. But usually, yan yung mga colors, no, na makikita nyo dito, may encounter nyo. Ayan, tingnan nyo, iba-iba. Merong 7.5, yung baliktad lang pero hindi naman yan makaso kasi wala namang polarity ang fuse natin. Basta siya, tumatawid lang naman ng kuryente sa kanya. Hindi siya load pero naka-series yan sa electrical system natin. Alright, 7.5, 15 amps. Tapos mayroong 10 amperes. Depende yan guys sa sa load na capacity na kayang i-handle nung electrical system natin na nilagay ni manufacturer. Okay. So ngayon, since nakapatay naman yung natin, ibabalik natin sa number 2. Usually kinakamay ko lang yan. Madali lang naman siya guys. I-shoot nyo lang siya ulit. Yan. And guys, sinut ko lang ng konti, temporary ng kamay. So, pwede yung kamay nyo rin pang diin or itong ating gamit. Yan. And also, if you're working with the fuse box, make sure plastic yung pangsundot nyo ha. Wag bakal. Para hindi tayo mag-cause ng electrical short circuit. Okay? So plastic yan. So ito galing to sa DD5 na pang ng mga molding para ilusot yung mga electrical wiring. So ginamit ko na dito. Guys, additional information, no? Yung carport natin
dun sa ano natin, sa Strada. Meron pang ibang source ng 12 volt port dito sa ano natin, no? Sa center console. Buksan nyo lang yan. Yan, pakita sa inyo. Yan, meron pa dyang ano, 12 volts na ano, na accessory, no? Na pwede nyong lagyan ng charger. Pakita ko sa inyo, guys. Yan. Malinaw. Yan, guys. Yan yung 12 volts pa socket. So, pwede pa kayo maglagay dyan ng car charger. Ang fuse nyan is separate from this one. So, magkaiba fuse nyan. Ang location ng fuse nyan is ito. Ito, guys. Number 6 sa fuse box natin. Ito yung tinanggal natin kanina, di ba? 2, 3, baba lang kayo ng isang row. 4, 5, 6. Sakaling hindi mag-work yung port na yon sa center console ng sasakyan natin, ng Strada natin, probably busted to. Palitan niya lang. Yan, guys, yung 12 volts power outlet. Yan yun. Ang takip, guys, once we're all done, ibalik lang natin ng ayos itong ating puller natin for future use. Meron pa tayong tool. Yan. Ganyan na arrangement yan, guys. And then takpan na natin ulit yung fuse box natin sa engine bay. Kung paano natin tinanggal, ganun din natin ibabalik. Una, ito yung hook dyan, i-hook nyo itong part na to doon. Yan mismo. Yan, guys. Pagka naka-hook na, tulak lang natin. Yan na. It's locked into place. Okay na tayo. So ayan, guys, there you have it. Sana nakatulong yung video na to sa pagkukumpuni o pagkalikot ng ating sasakyan, especially in the electrical department sa mga fuse natin, since napakadali naman i-DIY nun, guys. Make sure lang na yung electrical safety natin and fire hazard nandun, like turning off the engine at walang power. Naka-off yung sasakyan basically bago kayo mag-replace ng any electrical equipment or electrical fuse dun sa sasakyan natin. Ganun din sa pagpapalit or pagtatanggal and pagbalik ng fuse natin. And one thing to remember, kung ano yung tinanggal na rating nyo na fuse, yun din ang ibabalik nyong rating. Ganun din na rating. Never underrate or never install underrated na fuse or overrated na fuse to avoid electrical hazards and probably fire dyan sa ating unit. Serious damage yun, guys. Ayan, please ni-remind ko kayo about that. And if you're not comfortable sa pag-aayos ng sasakyan, especially electrical system, have someone professional do it for you. Huwag nyong tangkain at baka makuryente pa kayo o kaya magkaroon pa ng damage yung sasakyan at ako pa ang sisihin nyo. Alright? So ano lang, make sure lagi kayong safe. That's it, guys. I hope nakatulong to sa inyo ng malaki. Don't forget to support my channel by subscribing, like and share the video. Alright, guys? Follow my Facebook page. Take care, guys, and drive safe always. See you on the next one. Bye bye.